Hi guys! Welcome to Jill in Cannes. So, papakita ko ngayon pala guys, yung aking pagbiyahe from St. Albert hanggang makauwi ako. At yung panahon na yon na nagta-travel ako ay wala akong, ang ginamit ko lang ay aking Ray-Ban Meta. Ayan, kasi wala naman kaming dashcam. Yun, so, at para mapakita ko sa inyo yung aking biyahe galing sa work pa uwi, no? Pauwi dito sa bahay. Kaya, tignan nyo kung gaano katagal at kung gaano nakakatakot dahil hindi lang isang traffic yung nakita ko, dalawa, at sa other side ng road ay meron ding ibang traffic, tapos meron pang mga car crash or collision na nangyari nung time na nagta-travel ako. So, salamat Meta dahil nakita natin yan at mapapakita ko sa inyo dito sa vlog na ito. Pero bago yan guys, after that, ipapakita ko din, gusto kong i-share sa inyo guys, yung mga nangyayari din sa mga temporary foreign workers natin dito na hindi lang pauwi ng bahay pero mga nagpaplanong umuwi na ng Pilipinas. So, bakit ba ito nangyayari at ano kaya ang pwede nilang gawin para sa kanilang stay dito sa Canada. So, panoorin nyo muna ito guys and I'll see you later. It's so traffic again guys. I'm arriving at home 4:51, so it's like more than 35 minutes. So sabi 37 minutes pero maybe mga 40 minutes ito or more. So yan, kakalabas ko lang ng Anthony Henday and this is how it looks like. There's red. Long line of red. So, traffic guys. And look at that. May train over there. Sa taas naman, mabilis. Pero dito, siguro, most likely, may accident na nangyari. At ito nga guys, meron akong You Shine sticker. Galing sa aking supervisor na nag-handle ng kinders. Binigyan lang niya kami, natuwa lang siya. Ayan, so may mga over there is oncoming din sila doon sa mag-remerge sila dito, kaya ayan, traffic din. So guys, thank you to my Ray-Ban Meta kasi nagagawa ko to. Kung hindi, isa lang aking phone, yung cellphone ko lang ginagamit ko sa akin pag-video and all. So I need to use my cellphone for the GPS, hindi dahil hindi ko memorize yung daan, but I want to stay in tune kung saan ako tatagal, kung merong mga rerouting. Ayun, tapos na yung train, no? Mahabang train guys. So, naka-on din actually yung radio ko dahil sila din nagbibigay sila ng mga traffic updates. Yan. Ayun, no? May malaking truck. Okay, mukha pa siyang papasok dito. Ako na muna ang paunahin niya. Ayan. So, mag-music muna tayo. So, pumunta siya dito kasi mag-end na pala tong lane niya. Yun lang guys, and let's say, hey Meta, play Spotify. Thank you. Playing Pop Mix on Spotify. Eto guys, we're still here and it's still traffic. Look at that. Naging 4:54 na yung ating arrival. Kanina ay 4:51. This is live from St. Albert to Edmonton every day. But this is not every day naman. May mga times na talagang 30 minutes naman to 35 minutes yung travel. Pero syempre, this is malayo talaga from the usual life ko before
na 3 yung work ko, pero yung 3 yun, it's either naglalakad lang ako or 10 minutes drive, 6 minutes drive. Sobrang malapit lang, pero ito ay hindi pwedeng lakarin. Hindi rin pwedeng mag-commute by train or bus kasi yung bus siguro abutin kang 2 hours. Tapos kung mag-Uber ka naman, nag-Uber ako dati, minsan lowest 35 to 37, tapos ang highest na Uber is $44 one way. So lugi ka na, 'di ba? Kaya yun, tiis lang muna tayo guys until we reach our goal. Ayan ang traffic niya guys. Ayan, nakalampas na tayo guys doon sa traffic ng Anthony Henday. Tayo ay papasok sa White Mud Drive. So 40 on exit. Yan, so ito nga palang cellphone stand na to ay sira kaya hindi pa napapalitan. Kaya hindi siya nagagamit dyan. Ayan. So, pa-curve. Pa-curve tayo. Hindi ko pa alam kung paano ang pa-curve na ito. Pag merong snow at kung madulas, talagang nakakakaba. Pero huwag natin kabahan ng sarili natin. Back to 80, ang ating speed limit. Yan. We're in White Mud, so diretso na lang tayo nito until our 91st Street. Okay guys, see you later. 4:54, 9 minutes left and we will be arriving home. So dito guys ay may construction, so instead na 80 ang ating speed ay 60 lamang. So, laging, pero dahil nga mabagal, so less than 60 yung ating andar. At yan, meron na naman tayong pagbagal sa pag-andar dahil may build up. O, diba? Traffic reporter na tayo ngayon, guys. Ayan na, mga construction na hindi natatapos. Dumating kami, guys, may construction to. Hanggang ngayon, may construction pa din. Hindi ko alam bakit laging ang tagal ng construction nila. Siguro talagang papatagalin lang nila to para may magawa sila. Ang tagal ng construction na ito. Ayan. So, hopefully naman ay malapit nang matapos ito. May bilis na ulit tayo. So, paglampas ng construction na to, magkakaroon ng signal doon sa end, far end, sa bandang pataas na. May signal doon na end construction. So, pag mayroong end construction zone, ibig sabihin, pwede ka nang mag maximum speed of 80. Ang maximum speed, sinasabi dito, ay 80. Hindi ibig sabihin, yun yung pinaka-extreme mo. Dito, ibig sabihin, dapat yun ang speed mo. Pag below ka, naku, mababangga ka. Or, mahirapan kang mag-change lane, kailangan ay nandun ka sa same speed. So, ngayon, bumibilis na yung mga andar na mga sasakyan kahit wala pa yung end construction, pero dapat hindi. Yan, so lumuluwang na kasi. Yan, so ayan, yung diamond na yan, end construction, kaya mag-80 na tayo. Look guys, on the other side, sila naman ang traffic, yung mga uuwi, going to north, or going to St. Albert. Ayan. So, baliktad na naman guys, no? Yan lang. Pinakita ko lang sa inyo yan. Ang haba ng traffic. Oh my. That's life. So, ganyan ang traffic dito guys. If you want to see how it looks like. Ayan, may train. Nagsabay sila. Ayan ang traffic natin. Oh, ang haba ng traffic nila. Ano kayang nangyari? Siguro kasi pupunta rin ng Anthony Henday yung mga mag-exit doon. Pero sobrang haba, ang aga naman ng traffic. Oh, ang layo.
traffic na naman dito. 6 minutes na naman. Okay, 6:44:56 tayo dadating. Ayan, may red na naman. Okay, yun lang guys. Yan ang mga traffic update natin dito. Oh, meron palang umano eh. Kailangan kong dumaan sa ibang way. Yan ang ano kaya ito? Huminto yung truck. So, okay. Ay, nako, ayun nga. Ayan na naman ang accident. Nakakatakot guys, no? Ayun. Thank you, Meta. Okay, isang kanto. Dalawang kanto na lang, guys. And we're arriving at 4:59. 4:59, guys. 5 o'clock nga talaga. Yun lang guys. We're here guys. Okay. 5 o'clock tayo dumating. 4 o'clock ang uwian ko. Pero late na ako umalis sa parking. Mga 4:15. So 45 minutes tayong nag-travel for today's video. See you later guys. Bag. At ito ang ating may nag-gift na isang magkapatid, no, sa amin lahat. Tigi-tigi sa kami. So may mga kung ano-ano lang yan. May food, may Starbucks na gift card. Teka lang, hindi ko na pala na ano yung kotse napatay. Ay na close. That's it. Ayan guys, so kung hindi ka pa pala nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to like and subscribe to this channel. Like yung mga videos na napapanood nyo, and kung meron kayong masasabi, please comment down below kung ano yung mga naisip nyo, kung meron ba kayong ma-share or may questions kayo, just comment down below guys. At please don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa mga vlogs ko. So ayun nga guys, meron akong ka-church or kakilala na namin sila back in the Philippines. So parang last year or 2 years ago din, sumunod yung pumunta na yung asawa niya dito sa Canada bilang temporary foreign worker. But dahil nga sa mga changes na nangyari recently na binabawasan ng mga temporary foreign workers, ay napapaisip tuloy sila or parang nawawala na ng pag-asa na gusto na lang umuwi ng husband, no? So, sabi ko sa kanila, sayang naman kung uuwi sila kasi nandito na kayo. Alam ko rin yung pinagdaanan nila bago makarating dito sa Canada. Ilang years din yun na ma-consultation, gumastos na rin sila, tapos give up na nila yung life nila doon sa Philippines. At ano pa, yung mga proseso talaga na pinagdaanan nila para lang makarating dito ay napaka-tindi din guys, no, na kailangan nilang, syempre, gagastos ka sa mga binabayad mo dito, ganyan. At nung na-hire naman dito yung asawa niya, okay naman, everything is going smoothly, na nung wala pa yung mga announcement na pagbabago na para sa mga temporary foreign workers. Pero ngayon nga, kasi kinakamusta ko sila kung kamusta sila, no. So ayun, sabi nga na
hindi pa sila masyado naghahanap ng ibang opportunities or ibang way kung paano sila magstay dito. Parang iniisip na lang nila na umuwi na lang. Although, nakatanggap din ng Lamia yung husband, pero hindi kasama yung wife. So, I think ayan yung isa sa mga bagong rules na sinasabi nga na yung SOWP, hindi magiging, sabi dito kasi, spouses of foreign workers will only be eligible for their own work permits if the worker is in a high skill or high demand sector. So, hindi ko alam kung ang isang cook ba ay isang high skilled or high demand sector siya. Pero kasama siya doon sa, kung titignan natin yung mga under ng mga select 2 or tier 2 or 3 jobs, I think nandoon siya. So, talaga yung nangyayari na gusto ng Canada na mabawasan yung mga immigrants dito sa Canada dahil nga sa mga nangyaring mga problem, no? So, hi Celestia, for low-wage jobs, sabi dito, employers now may only staff 10% of their workforce through the program with some exceptions. And new low-wage temporary foreign worker applications will only be accepted in regions where there is less than 6% unemployment. So usually like the Edmonton, if you are in BC or in a certain part in BC or like in Calgary, so yung mga low-wage na temporary foreign worker application will only be accepted kung tayo ay nandito sa less than 6% of unemployment. Kung low wage yun. Pero kung high wage, wala po tayong problema doon. So, kaya din siguro yung isa naming kakilala dito na ka-church ay high wage po siya bilang I think massage clinic manager. So, nagkaroon po siya ng approved Lamia at nagkaroon siya ng work permit for 3 years. So, I think even if nandito siya sa Edmonton, kahit may some certain level of unemployment dito, pero dahil high wage po siya, high skilled, ay nagkaroon po siya ng Lamia with the work permit of 3 years. So, ayun guys, kung meron tayong mga work na hanapin dito, hindi lang ngayon, dati kasi sinasabi nila, oy, dapat kahit anong klaseng work pwede mong tanggapin. Okay lang kasi nagsisimula tayo dito sa Canada. Pero that is not the case po now. Kailangan alam natin ano yung mga changes ng policy ng IRCC. Kailangan hindi na tayo yung kahit sabihin nila, ay ba't ganyan yung mga bagong immigrants choosy ng work, diba? So hindi na po kasi ganun ngayon ang panahon. Kailangan na naming applyan or pasukan yung mga trabaho na kung saan ay merong labor shortage o yung merong kakulangan, no? So, hindi lang dahil pagka naging staff ka ng Tim Hortons ay okay na yon. So, that was before. Parang last year or 2 years ago, okay pa, no, madaling maging PR. Pero ngayon, hindi na basta-basta. So, pipiliin na rin natin ngayon kung saan yung location ng trabaho at kung anong klaseng trabaho yung ating na pwede doon sa based on the policy na binigay ng IRCC na para sa mga temporary foreign workers. So, kung kayo guys nandito sa Canada, ano sa tingin nyo? Kasi nangihinayang ako doon sa kanila, if uuwi sila, sayang talaga. And I think, kung magagawa ng paraan, I think meron namang mga ways para makahanap ng paraan para makapag-stay pa dito sa Canada. Although, kailangan pa rin ng konting sakripisyo if yung isang partner, kung hindi siya pwedeng ma-approve muna for the meantime, ay pwede mo naman siyang umuwi para mapagpatuloy ng asawa yung permit na meron siya, magamit niya yon kasi sayang din yon. At hindi naman natin alam na in the future, after ilang years, no, magluluwang ulit yung Canada, especially na ngayon ay talagang ginagawa nila yung mga restrictions na ito para maging ma-regulate nila, no, ma-regulate nila yung mga nangyayari dito na kaya pa nilang ma-manage.
So, maganda rin naman yung ginawa nila para hindi dahil noon nga na dumating kami na 2023, ito po yung isang dagsa ng mga international students. So, ito yung time na, kaya ngayon, yung mga PGWP, kami po yun, na ngayon nag-aantay ay binibigyan na lang naman ng mga additional requirements, additional restrictions, if I may say, no, mga limitations para ma-filter nila kung sino na lang talaga yung may iwan dito. Pero yun nga guys, let's hope and pray and let's find ways. Marami pa namang paraan. Huwag mo tayong mawala ng pag-asa. Alam ko na grabe yung mga pinagdaanan natin bago tayo makarating dito. At ituloy lang natin ang laban. Kung kailangan natin pumunta or tumingin sa mga ibang province, let's go for it. Wala namang sigurong mawawala if we give it a try. Is-check natin yung bawat province, ano yung mga opportunities na meron po doon. So, ayun lang guys. At kung meron kayong maisa-suggest sa ating mga friends na nanonood dito, yung mga nare-refuse ng mga PGWP or nare-refuse yung mga husband or wife nila ng open work permit, ano yung masasabi nyo guys? So, comment down below and thank you for watching. I'll see you in my next vlog. Bye! Passing by. Thank you. Good job, Pepe.